start our day with a happy thoughts, diba? So, hello beautiful friends, and sa lahat na nanonood ng Everything Nice at Mitch, God bless po sa ating lahat, and isang masayang araw, magandang araw, nakaka-happy araw sa atin. Hello mga ka-happy! Ayan. And of course, sa mga succulent addicts, succulent obsessed, yung mga tipong nasa work tayo pero iniintindi pa rin natin, hala, ano na kaya nangyari dun sa bago kong tanim na success? Hala, baka nasunog na sila. Hala, ang init-init. Paano na kaya sila ngayon? So, kung praning ka sa success, hindi ka nag-iisa. Parehas tayo. Ayan. So, hello beautiful people. And today, ay ang ating mga highlights sa ating vlog today, syempre, di naman pwedeng mawala yung shout out sa ating mga visitors, yung mga masisipag na mag-visit sa aking channel. Thank you so much. And sa mga palagi nanonood ng Everything Nice at Mitch, thank you so much. Nakilala ko na din kayo kasi kayo pa rin yung laging nakatutok, ganyan. So, thank you. Ayan. And ano pa? So, usapang success pa rin. So, gusto ko pa itapik yung success. Ano ba yung mga myths tsaka yung mga ano ba tawag dito? Feng Shui na sinasabi. And, syempre, health awareness tayo. So, grabe yung init ngayon, no? As in, ay grabe. Kanina mga 3, lumabas ako, sobrang init ng ano bang tawag dito? Basta mainit yung, basta, mainit siya. Yung parang mafe-feel mo talaga na sobrang init na nung mag-aayusan ako ng set ng 3, sabi ko, hindi ko kaya. So, nag-ayos ako mga 3:30. Actually, galing pa ako ng duty kagabi. So, puyaters, nagbantay kami ng laborer. So, may mga anak. So, ayun, kaya puyat ang person, kagising ko lang din, tapos ligo, and then, wapak. Kailangan ituloy ko tong vlog na to kasi ang shoutout Sunday ko na segment is, alam ko, nakaka-happy para sa iba. Ayan. And ano ba yung health awareness natin? So, bagay na bagay ito sa panahon ngayon, it would be the heat stroke. Ano ba dapat yung ano ba ang dapat yung gawin? Delikado ba iyan? So, ano pa? Syempre, mag-open ako ng Box of Happiness. Ayan. So, may natira kasi, naiwanan ko sa kabanatuan, 5 yon na malalaki. So, mamaya, i-open ko. Ayan. So, abangan nyo yan. Kasi kasabayan siya nito actually ng Madiva Drops. Ayan. So, ang ganda. Meron akong Madiva Drops finally. Ayan. So, happy, diba? One of my wish list ay andito na. Ayan. So, ano pa? Ang aking nakalimutan. Ano pa? Ayun, ipiplex ko din yung mga Miryo ko. Tsaka, napanood nyo ba yung pagka-harvest ko ng Astro? Kahapon ko ba in-upload yun? So, yun, ang dami ko nang na-pollinate. Hindi pa nga na-upload yung pollination ko kasi ang dami kong na-pollinate. Later, makikita niyo pag pinlex ko yung mga collection ko. Nasa sila? Isang table. Ayun, nandun sila sa kabilang table. So, hindi pa kinukuha yung table na 2. Kaya, makakapag-flex pa tayo ng collection. Ayan. Kasi yung table dito, ginamit nung may ganap dito sa amin. So, let's go. Ano pang hinihintay natin? Shout out. Alam ko naman, hinihintay mo ang pangalan mo. Ayan. So, first of all, gusto ko munang batiin ng happy birthday, Sir Randy Suarez. Ayan. Happy birthday. Hulaan ko ang edad mo. Siguro mga 35. Char. Ayan. So, actually, meron tayong pa-cake. Andito po yung cake. Charot lang. So, happy birthday. Siyempre, may wish ako sa inyo. Ang wish ko ay sana matupad ang wish ko. Charot. So, ang wish ko po ay sana I wish you happiness, success in life, and great love, and of course, sa iyong family. So, thank you po sa palagi niyong pag-support sa Sir Randy Suarez. Ay isa yan sa laging nakasupport din sa lahat ng mga ina-upload ko sa FB, ganyan. So, thank you din po kahit na basta siya yung unang liker ng FB page ko. Last year ko lang ginawa yun. So, meron po akong FB page, Everything Nice at Mitch, TikTok, and
Instagram. So, madalas ako mag-update dyan sa FB. Ayan. So, ano pa? So, yon, let's go. Mag-shoutout na tayo. Happy birthday again, Sir Randy Suarez. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Ayan. And of course, to our other na mga commenters at pasasalamat ko na din sa inyo yung shoutout ko kasi palagi kayo nanonood and sa laging nagbi-visit na mga kapwa ko vlogger, thank you so much. So, unahin natin yung mga laging nagko-comment. Ayan, Sis Cloud Bautista, o diba? Walang pinapalampas sa aking shorts, diba? Actually, yung shorts ko sa YT is isa sa mga madami din nag-share. So, pag nag-recap si YT, 1 week siya nagre-recap. Ang dami pala ka ako nag-share kasi hindi ko naman nakikita na yung nag-share unless tinignan ko isa-isa. So, everyday nag-upload ako ng shorts. So, marami din nakaka-appreciate ng mga collection kasi hindi ka naman mag-flex yan ng isang video lang na talagang tutok. So, by shorts, makikita nyo din yung mga IDs kung may gusto kayong gustong i-collect like yung mga sa akin. Actually, marami tayong nabubudol ng mga friends natin na mag-alaga ng astro, kung paano mag-pollinate, kung ano yung success na maganda, ano ba yung best in lowland, mga ganyan. So, nung minsan, sabi ko kay Ma'am Jen, sabi sa akin ni Ma'am Jen, may naghahanap sa akin na Mirio na panood sa vlog mo, sabi nga gano'n. Sana makabudol ka ako tayo ng madami, ayun. So, parang konti, nag-live kasi siya, parang konti lang naman yung Mirio niya. Tapos, ang dami ko na din kasing Mirio, so iniisip ko kung kukuha pa ako kasi parang same-same lang naman din yung ibang Mirio. So, parang nag-iiba lang sila sa height, sa laki, ganyan. So, next, ayan, Sis Arlene. Hello, Ma'am Arlene Pudaw. Thank you so much din. Isa ka sa mga nauna kong supporters din. So, konti pa lang yung subscribers ko, parang mga 50. Nandiyan na si Ma'am Arlene. Thank you so much. Ma'am Babylin Nazarita. Ayan, ikaw pa ba? Si Ma'am Babylin, laging comment yan. Mine. Ayan. So, sino pa? Ayan, thank you din, Ma'am Baby. Ayan, si Ma'am Nancy. Hello, Ma'am Primalani. Yung mga likers natin, Marvic Bugwal, Luisa Abejo. Thank you so much. Alma Campomares, please do subscribe din sa kanyang channel. It's more of the success din si Madam. Ayan. So, Rebecca Gonzalez. Ma'am Binin Texon. Thank you so much. Sir Randy Maon. Ayan. Sir Ronald Ropuesto. Hello, Espren. Ma'am Basha. Ma'am Catherine Joy SB. Shelby Kim. Baby MGB. Ayan. Sino pa ba ang aking nakalimutan? Baka may nakalimutan ako. Ma'am Maura Lulu. O, diba? Lagi ko na Ma'am Maura. Kasi feeling ko nasa isip ko na siya, Pared Sunshine. Thank you so much din sa iyong support. Ayan, sino pa? So, ayun. Yana, Chogas Lily, Jacqueline Menping. Salamat din sa mga nag-share ng reels ko sa FB. Thank you din po. Ayan. At sa nag-share din ng mga vlog ko, thank you din po. Ayan. So, sino pa? Ang tagal mag-loading, hindi abot ang wifi dito. So, ayun, sa mga kapwa natin vlogger na masipag din nanood ng aking vlog, thank you so much. Hey, Ate Rina, ayan, Succulent Break Time with Rina, please do subscribe din sa kanyang channel. Si Ate Rina, kulang pa siya ng watch hour. So, panoorin niyo yung mga vlog ni Ate kasi magaganda yung mga collection niya. Ma-i-inspire din kayo. And yung mga care tips niya is talagang wapak. Ayan. Si Ma'am, ayan, si Sis Natural Roots. Hello, Natural Roots. Thank you for your warm support to my channel. Ayan. And World Nature Club, thank you so much. Kunyong Garden Channel, thank you so much din, sir. Please do subscribe din sa kanilang channel. Grow Garden with Lee, Yang Villena. Mami Lay, Jane's Plant Collection, thank you so much din. Pa-subscribe din po sa kanilang channel. Belle's Vlog. Ayan, so, Surya Garden.
Ayan, si Ma'am Elsie. Hello po, Ma'am Elsie. And hashtag garden helper. Ayan. So, ayun na ang ating tawag dito, ang ating shoutout. Ewan ko lang kung nakalimutan ako. Meron pa namang time. And si Ma'am Julie Deltros. Tama po ba ako? Julie Deltros o Deltros. Ayan. Hello po. Sabi ko kasi parang nag-heart siya. Sige po, shoutout ko po kayo sa susunod. And Ma'am Flor de Lisbeth Nyoza, thank you so much. Sino pa ba ang nakalimutan ko? Parang meron pa akong nakalimutan. Si Ma'am, ano na pangalan nito? Si Ma'am Lourdes Areza. Ayan. Hello, Ma'am Lourdes. Thank you so much din sa inyong warm support sa aking channel at sa mga viewers natin dyan. Maraming salamat po sa inyo. Ayan. So, marami pa tayong care tips and box of happiness sa ating mga vlog. So, abangan niyo po iyan. So, let's go. Let's talk about the myths sa ating mga saxis. Ayan. So, sinasabi sa feng shui na ang succulent daw attracts wealth and abundance. So, yan yung sinasabi about sa saxis. So, hindi ko alam kung totoo, pero yun yung sabi. The succulent attracts abundance and wealth. So, ayun. Sana totoo, diba? So, sa pag-aalaga naman ng halaman ng mga saxis is masaya din, lalo na kapag nakikita mo na nai-stress sila, talagang nakaka-happy, diba? And then next, ayan, so ano pang sinasabi sa mga myths ng succulent? So yung sinasabi nila, itong jade is diba sinasabi na maswerte ito, tsaka si lucky bamboo. So the jade, ayan, so gagawa po ako ng care tips about jade kasi yung iba sinasabi mahirap nga siyang alagaan. So abangan niyo po yung ating care tips. Ayan, nabuhay na siya. So, the jade symbolize good luck. Ayan. So, i-display niyo yan sa inyong bahay para ma-attract ang good sa atin, di ba? Ayan. So, crassula. Ano nang sinisimbolize ng mga crassula? So, mga crassula, matubig din yan. Small saxis lang sila. Pero once na well-rooted mo yan, they loves water too. Pwede nyo ding i-ROS yan. So, the crassula bring good fortune. Ayan. So, mag-list na kayo ng mga saxis na na pinapaniwala ang pampaswerte. So, hindi naman masama kung maniniwala tayo, di ba? So, ano pa? Ayan. So, sabi din, ang mga saxis ay attracts energy. So, yan yung sinasabi sa mga succulent. Attracts energy. Parang totoo naman din, lalo na kapag nakita mo makulay ang mga saxis mo. Parang nabubuhayan ka din, di ba? Parang ganun. So, ano pa? Placing outside, attract good luck and protect those living. So, ganun pala. Ang bongga naman pala ng mga saxis na yan. So, syempre, lagi naman din nasa labas yung mga succulent natin. So, perfect yan. Ayan. Talagang may ganun. So, ano pa? Ayan. So, ang mga saxis daw, low maintenance. Parang di ako naniniwala din. Magastos din yun sa nila. Tapos, kailangan mo silang i-insecticide, lalo-lalo na ang fungicide kasi talagang prone sila magpunggos. Tapos, ngayong summer, umaatake na ang mga kaaway natin. Ang mga impacto, umaatake na. So, kailangan natin din mag-insecticide. O, diba? May mga vlog ako about insecticide and fungicide. Kompleto po yun. I-search nyo lang po dyan kung gusto nyo pong matuto pa about sa fungicide and insecticide. So, ano pa? Ayan, put coffee grounds, burn roots. So, yung mga naglalagay ng coffee grounds is hindi rin pala maganda, no? Kasi nakakasunog din pala siya ng roots. So, ano pa ang mga sabi-sabi dyan? Ayan. So, yung mga aloes and haworthia purifies air naman. So, sa mga may asthma, problema sa plants, pwede tayo maglagay sa kwarto ng aloes, ano pa, zebra, mga haworthia, pwede. So, usually si zebra yan pag mga haworthia. Tapos yung iba, snake plants. Ayan. Ano pa yung mga plants na, actually marami pang iba So, kung meron kayong kamag-anak or anak or kakilala na asthmatic,
Ayun. Pwede nyo ilagay yung yun, si Haworthia, si zebra, si snake plant sa inyong kwarto. Ayan. Ayan. So, Aros and Haworthia removes air toxins din. So, pwedeng-pwede nga din talaga natin ilagay yan sa loob ng bahay. Yun nga lang kasi, na-try din namin yung zebra nandito sa may kusina namin. Namatay din siya. Ewan ko ba. Ayan. And also, yung mga succulent, may healing power din pala sila. So, nakakagamot din sila ng flu symptoms, cough, cold, plus fever. So, yan yung ibang pinag-aaralan sa medical, yung mga hawo and succulents natin. So, may ganun pala siyang ganap. So, ito yung mga ni-research ko. Ayan. So, may mga naglalagay ng moss sa saxis. Actually, trinay ko na siya dati. Hindi ko siya natripan kasi mas nagpunggos yung aking saxis. Mas kasi yung moss, di ba, pag dinilig mo, nag-hold sila ng water, tapos nakaibabaw siya. Ang nangyayari, basa yung moss, tapos dahil matagal din, lalo na kapag hindi nga ganun, kunwari naka-UV lang siya, tapos hindi mahangin. Prone silang mag-rot ang mga moss, kaya hindi ko, yung kulay green na parang lumot, yun. Kaya hindi ko siya trip. Ewan ko sa iba, so may mga gumagawa din yan. Di ba kasi usually pang design lang naman siya. Oo, ginagamit sa mga souvenir, di ba, ganun. So, kayo, try nyo. Ayan. So, yun lang yung na-search ko about sa mga myths, sa mga saxis. So, kayo, you can comment down your thoughts kung naniniwala din kayo. Kung ano pa ba yung alam nyo about sa mga sabi-sabi sa saxis. So, ngayon, mag-unbox na tayo. 5 piraso lang po ito. So, ito po ay galing kay Ma'am Frenny Alones. So, sabi ko sa vlog ko, ipapart ko na lang. Pero, isabay ko na din siya ngayon. So, 5 days po ito 4 days po sa bahay namin sa Cabanatuan. Tapos, hindi ko inalis yung balot kasi bubuka eh. Ayan. Inopen ko lang yung yung box, and then ito na. Ayan. So, this is Darth Vader. Ayan. So, mabait din sa Lowland ang mga Darth Vader. Ayan siya. So, mga clamp to. Ito parang nasa 100 plus lang. So, other one. Ito. So, ito. Gustong-gusto ko nito actually. The variegated undulata. Ayan. So, malalaki siya. Malalaki itong mga naiwan. Ayan. So, the undulata ay rich po sa tawag dito sa paringa or epicoliar wax. Ayan. And then next, diba, taray para tayong may bouquet ng flowers. Kung ganito ba naman ang ibibigay sa'yo, syempre, parang, OMG, excited na ako, mga ganon, diba? Ayan. So, i-open na natin. Ayan. So, first time ko lang magkakaroon nito. Ng ganitong variety. So, kasi, malaki. Ayan. Wow! So, syempre, kapag matagal sa box, commonly, mag-i-infilate po yung ating saxis. So, wala na yung masyado nilang kulay. So, ang laki nito. Wow! Ang laki. Ayan. So, this is angel wings. Ayan. So, nagko-collect ako ng mga kulot set kasi trip ko talaga sila. Ayan. So, the kulot set ay shimaw sa tubig. Ayan. Sobrang takaw nila sa tubig. Tipong 2 days na di mo pa nadidiligan. Bongga ang mga naubos ang leaves. Ayan. So, thank you so much, Ma'am Frenny. Ayan. So, sabi niya, kaya daw nag-medium because of the angel wings. So, hindi ko alam kung parang wings siya na angel, pero I don't think so. And then, ito, from variegated. Pero hindi siya variegated. So, baka may chance na mag-var din siya pag pure sun. Ayan. So, eto, medyo nalagas lang kasi
Ayun. Ayan. So, this is Purple Delight. So, from variegated siya. Actually, meron pa akong kinuha dito, hindi pa siya nagba-variegated. Ayan. Ayan. So, meron pa. Ito yung last na inihabol ko lang din to kay Ma'am Frenny. Ayan. So, naglagas siya. Ayan. Daming nalagas, actually. Ayan. So, this is Cotyledon. Ayan. Ayan siya. So, mabait din to sa lowland. Pag na-stress kasi to, nagiging purple, tsaka ito, mapula yung gilid niya. So, maganda din po iyan. So, ayan. Daming nalagas actually. So, ayun. Anyway, ayan yung ating mga unboxing. So, 5. Tapos, abangan nyo pa yung mga susunod. So, it would be baka May yung part 1 nito. So, abangan nyo po yan. Tapos yung unboxing po ng ating Madiba Drops. Ayan. So, saan ko to ilalagay? So, dito na lang muna. Ang daming nalagas, oh. Ayan. Para ako naligo dito na ganyan karami. Eto, hindi na to mabubuhay. So, ayan yung ating mga na-unbox. Naka-display. Ang wala lang dito si Darth Vader na clamp. So, nilagay ko muna siya doon. Di nakasya din kasi. Ayan. So, Ma'am Frenny, matagal ko na din suki. Ayun. Yun lang. So, today, our health awareness topic is yung kagaya nga ng sinabi ko. Pasensya na kayo, medyo mahaba yung vlog natin. Is about the heat stroke. So, ano po ba yung heat stroke? So, from the word itself, heat, so, overheating ng ating katawan. So, usually, 104 Fahrenheit, yung temperature mo. Ilan po yun sa Celsius? Ay, hindi ko alam. Bahala ka mag-compute. Kaya nga ako nag-nurse eh. Kasi, ayoko ng math. I hate math, charot. So, sa amin, sa mga nurse, may math pa rin, syempre. Nagkukumpute pa rin kami ng mga gamot na ibibigay namin sa aming pasyente. So, ayun, 104 Fahrenheit or 40 degrees Celsius. Pwede ka na dyan, bes, mag-seizure. And yes, isa po yan sa mga tawag dito, pwede mangyari sa inyo, mag-seizure kapag sobrang taas ng temperature nyo. So, it's a serious and emergency situation. And ano pa? So, kahit kanino pwede siyang mangyari, lalo na sa panahon dito sa atin at napakainit talaga ng temperatura sa atin. Kaya nasusunog ang ating mga success. Kaya usang-uso ang nasusunog ang success. Huwag mong ikahiyayan, friend, kasi pinaghirapan mo yan, pinaghirapan ng succulent mo yan, na masunog siya. Ayan. So, ano pa? And, sabi ko nga, serious condition siya at emergency. Once nakakita kayo ng tao na heat stroke, ano ba yung dapat niyong gawin? So, ano ba ang nakanote ko dito? So, untreated. Ayan. So, kapag hinayaan mo lang yan, it would lead to coma and, ayun, sadly, death. Kaya, di ba, may mga napapanood tayo na heat stroke, tapos namatay. Parang isipin niya, hala, na heat stroke, namatay na. So, yun po yun. So, yun nga, seryoso po siyang bagay. Ayan. So untreated treatment may lead to damage of our heart, kidney, even muscles, and yung ating brain ang pinakamalala. Kaya mag-lead to coma. Ayun. So, ano pa nakanote ko dito? Pag na-delay yung treatment, increase complication. So, kailangan talaga. Sabi ko nga, emergency situation yan. So, ano pa? This is to aware you guys. Ayan. So, ano yung sintomas? So, syempre, mataas ang temperature. Tapos, makikita mo din dyan na parang, namumula yung kanilang mga balat. Ayan. Tsaka pagka hindi ka rin umiinom, may mga taong hindi pala inom ng tubig talaga. Meron akong kaibigan, pag magka-duty kami, iinom lang siya ng tubig ng lunch. Ganun lang siya. Kaya payat din eh. Kaya sabi ko, parang ako inom ng tubig, siya hindi. Yung sa ward, hindi naman aircon na
Ang init talaga. Nung nasa ward pa kami dati, kasi 'di ba, nasa OR na ako. Ayan. So, ayun, decrease level of consciousness. So, pag tinanong mo, hindi niya maalala kung anong ginagawa niya, nasaan siya, mga ganyan. Pagka mga ganon, ayan na, sintomas na din yan. So, ano pa? Ayan, irritability. Pag nag-seizure, yun nga, pag sobrang taas ng temperature, is nag-seizure yung isang affected ng heat stroke. Ayan. So, heart stroke din, it could lead to heart stroke kapag hindi na-treat niya ang heat stroke. Pero kasi syempre, di ba, di mo naman din talaga masasabi, bigla ka na nga lang talagang hihimatayin kasi sobrang init, so nahihilo ka na, ayan. So, ano pa? Ano pang ninote ko dito? Sobrang pagpapawis, para kang nasusuka, ayan, nagsusuka ka, and then, rapid breathing, so, hinihingal ka din, tapos mabilis din yung hininga mo. O, isa lang naman din yun, hinihingal, tsaka mabilis yung paghinga mo. Ayan. Ayan, napapansin mo na, kapag ganyan na yung nararamdaman mo, ito na, may heat stroke na ako, sabihin mong ganyan. Sumigaw ka na, charot. Tapos, ano pa? So, anong dapat nyong gawin kapag nakakita kayo ng ganitong tao? Na pag naglalakad kayo, bigla na lang hinimatay. So, ilagay nyo sa shaded area. So, syempre, ilagay nyo muna sa malamig na area, di ba? Tapos, kung meron kayong mineral water, ayun, ibisik-bisik nyo sa kanya. Meron nga ako nabasa, sprayan daw nung hose, yung garden hose, di ba? Kakatawa naman yun, gawin mong halaman pala, ayan. Ano pa? Yun, baka yung damit niya, baka excess clothes is tanggalin mo na. So, paano kung singwapo ni Paolo Abilino, ni Alden, ayan, sino pa ba? Paano kung singwapo nila? Ay, sir, alisin po natin yung damit nyo kasi nahi-heat stroke po kayo. Kunwari, nakita mong ganyan naglalakad. Sir, alisin po natin yung excess clothes nyo kasi baka po ma-heat stroke kayo. Ganun na agad ang sabihin mo. Charot lang. So, si Paolo Abilino ang iyong nakita na heat stroke, tatanggalin mo yung, ay sir, tinanggal ko po yung mga damit nyo kasi po para po makahinga po kayo ng maluwag. O, diba? Ganyan ka, diba, friend? O, charot. Ganyan yung mga gawin mo, charis. Ayan. So, ano pa? Ayun. So, kung meron kang wet towels, basain mo, tapos lagay mo sa forehead, lagay mo sa batok, lagay mo sa kilikili, sa mga singit. O better be yung iba, ilagay daw sa bathtub para magising. Ayan. So, madali lang naman yung treatment ng heat stroke. At saka, minom kayo na maraming tubig. Lalo na kung pupunta kayo ng palengke. Tapos, meron pang mga grocery na walang aircon, di ba? Yung malami lang electric fan, di ba? So, prone din tayo dun eh. Actually, na-experience ko yun. Yun dito kasi sa Muñoz, hindi siya aircon. Yun lang kasi yung malapit na grocery talaga. Wala pa yung Robinsons na mini mart. So, dati pag doon, talagang nahihilo na ako na parang basta iba. Kailangan may baon ka rin talagang tubig. Yan ang maganda mong gawin kapag pupunta ka ng mainitang lugar. So, ano pa? So, what are the causes? So, unang-una dyan, So, what are the causes? So, unang-una dyan, mainit na environment. So, talagang malaking factor yan. Tapos, makakulob. Mga ganun. Tapos, walang exhaust fan, walang labasan ng hangin. Prone ka talaga dyan. Masusuffocate ka pala. O, diba? Ano pa? Intense activity. So, ayan, mga physical activity nyo na talagang intense, di ba, minsan biglang hinihimatay. Na-heat stroke ka na pala, hindi mo pa alam. So, ayun. Ano pa? Yun nga, excess clothing. O, di ba, kung nandito ka sa Nueva Ecija, tapos ang suot mo, naka-jacket, naka-long sleeve, naka-3/4, naka-pantalon, naka-panjama,
Oh, anong trip mo, best? Tapos nakasampung medyas ka, o diba? Tapos baka naka-ano ka pa, naka-gloves ka pa yung sa pangmalamig, mga ganun. Yung mga trip-trip yung mga pormahan, diba? Ayan. So yun, dehydrated at saka drinking alcohol. So baka mamaya tanghaling tapat, tumotoma ka, tapos lalakad-lakad ka dyan. Kasi syempre, ang alcohol ay nag-i-increase din ng ating temperatura. Kaya pag uminom ka ng alak, init, ang init, ganun. Diba ganun? So, ayun, hopefully makatulong yung mga tips ko sa inyo and yung ating health awareness. Ayan. So, mag-flex na tayo ng ating mga collection, ang ating Mirio collection, and hopefully, nag-stick around kayo dito sa aking vlog. Ayan. So, let's go! Mag-flex na tayo. Hindi pa tayo tapos kasi, ayun, isa-show ko sa inyo yung aking mga collection. Yun. So, show ko lang sa inyo. This is Egg, one of my newest collection. So, para siyang si Opi Poru. Para din siyang si Botox Beauty. So, ang mga Botox Beauty is pricey rin. So, ayun, ayan siya. Diba? Ang cute-cute niya. So, ang hirap dito magsuksok kasi anytime, anywhere is pwede silang maglagash. Dahil masikip. Ayan. So, mahilig din ako sa mga ganito, bilog-bilog. So, yan yung mga una kong tip, yung mga bilog-bilog sila. Amen, yun nga lang, sila Pebbles, mahirap intindihin. Ayan, so let's go! Flexing!
I hope nag-enjoy kayo sa ating magandang view. And if you do, please don't forget to hit the like and subscribe button. Thank you for watching at Everything Nice at Mitch, Succulent Love. Always keep safe and God bless po sa ating lahat. And again, maraming salamat po sa lagi nanonood ng aking mga vlog. So stay tuned for more updates, plant care, succulent collection, new succulent collection. Abangan niyo po yung mga unboxing natin. Box of Happiness. Ayan. So pasensya na kayo. Medyo late na na-upload itong aking shout-out segment today kasi inedit ko pa. Kasi yun nga, galing nga ako ng duty. So, again, thank you so much and lagi mag-ingat!